But hindi na ako gumawa ng content about politics. Tapos meron pa akong sinimulang content about people power. Tapos ngayon tahimik na ako. So something really happened that made me decide na hindi na ituloy yung ganong klaseng content. Pero may magko-content pa rin tayo about it kasi karapatan naman natin yun. Pero I got really stressed out nung nakaraan. Actually, galing lang ako sa sakit. So 6 days yata akong nagkaroon ng high fever. Sobrang taas na lagnat. Talagang parang kinukumbulsyon pa nga yata ako. Yun yung after a long time na naggagawa ako ng content. Tapos nung gumawa ako ng content about politics, tuwa ako kasi parang sobra yung response ng mga tao. So, ang dami kong views, ang dami kong comments, and mga bagong followers. So, sobrang thankful tayo dun. Kaya lang, yun nga, nagkasakit ako. Tapos, nung time na sobrang taas yung lagnat, tsaka kinukumbulsyon yata ako, parang nagkaroon ako ng conviction. Kasi parang after a long time, ngayon lang ako naging tuwang-tuwa sa content na ginagawa ko. Na I didn't really care na nga kung may monetization o wala na ako dun eh. Basta gustong-gusto ko yung ginagawa kong content kasi feeling ko yun yung way ko para makatulong ako sa mga tao. Especially dito sa Pilipinas. Especially na ako is a person na talagang sobrang makabayan ko talaga. More than 8 years ako nagtrabaho sa gobyerno. Talagang sobrang dedicated ko. I really wanted to make a change kaya nga doon ako nag-work. Kaya lang na-frustrate din ako. Tapos nung nag-private na ako, nag-freelancing na ako and business, mas lalo ako na-frustrate. Tapos ngayon sa mga balitang naririnig natin, sobrang nakaka-frustrate talaga. Kaya yun, gumawa ako ng mga content na ganun. Sobrang tinanggap din talaga ng mga viewers. Kaya lang, after siguro mga 2 weeks of tuloy-tuloy na paggawa ng content, sa lahat ng platforms talagang kumakalat yung mga contents natin. Kaso yun nga, nagkaroon ako ng sakit. Tapos habang kinukumbulsyon ako, talagang hindi nawawala sa isip ko yung lahat ng nangyayari sa paligid, yung mga corruption. Alam mo yung nanginginig ka, pero hindi ako makatulog sa sakma ng pakiramdam ko. Pero ang pumapasok sa isip ko that time sila Diskaya. Parang feeling ko nilamon ako nung kaganapan ngayon sa atin. And nung time na yun, humingi ako ng forgiveness kay Lord. Kasi Christian naman ako, pero lately yung mga contents ko, hindi siya nagiging Christian. So sabi ko talaga, Lord, sorry, but forgive me kung naging nadala ko nung galit ko. Kasi galit na galit talaga ako. And nung time na yun talagang sabi ko, sorry Lord, kung puro galit ko yung sinasabi ko sa mga content ko. Kasi hindi ko na siya makontrol. Tapos ngayon, parang naisip ko, siguro gagawa pa rin tayo ng content. Kaya lang, let's do it in a way na hindi tayo sisimula nung galit din sa ibang tao. Kasi kaya lang naman ako inis na inis kasi like ko naiisip yung ba't ganun yung mga tao, yung mga senador na sila na mga nag-question, nag-interrogate, o sila pala yung sila pala yung mga mastermind, kayo pala. Grabe, sino bang di magagalit? Sabi ko na may maituturo inside Senate and Congress. So nung pinapanood ko, nag-iinis na naman ako, sobrang nagagalit talaga ako. Tapos sabi ko, ba't ganito yung mga taong to? Parang mga wala ng conviction, wala ng kaluluwa. Nasa na ba ang konsensya ng mga taong to? And as I was reading, ito share ko na lang din sa inyo to, sa Bible, o diba, Christian na tayo, ulit. So ba't may mga ganitong mga tao? So itong mga taong to, hindi naman to bago. So hindi to dahil 2025 na kaya ganito na yung mga tao. Even before pa noon pa, Old Testament pa, marami ng mga tao talaga na halang yung bituka, tapos wala na talaga silang conviction. Gagaya ng mga nasa government niyan, ng mga nakaupo. Yung mga congressmen, tsaka mga senador na allegedly ay involved pala. I bumped into this verse and realized na, oo nga no, it's the same. Again, at the end of the day, yung response natin yung pinaka-importante natin babantayan. So sabi sa Philippians 3:19, sabi doon, their end is destruction, their God is their belly, and their glory in their shame, the minds set on earthly things. So wala nang ibang dahilan kung ba't nangyayari yan. It's because these people, ang utak nila kasi nasa mundo wala sa eternity. So, ibig ko sabihin, since nandito sa earth yung mindset nila, walang silang ibang inisip kundi yung mga bagay dito sa mundo, mga material things. Di ba kaya pansinin nyo yung mga anak din ng mga contractor, tsaka ng mga, pansin nyo parang wala na silang konsensya, parang sige na, out loud na pinapakita na nila yung mga kinurap nila is, di ba? Ninakaw nila pero they're so proud. Parang noon pa naman, yan na yung buhay ng, may mga ganyan na talagang mga tao. And the reason behind that is because their mind is set on earthly things. So, sa mga bagay na lilipas din, di ba? Pero ko na-realize na oo nga no, kaya halang ang bituka ng mga tao to kasi dito sila nakafocus eh. Tapos itong verse na to, sinulat siya ni Paul sa Philippians. Habang nakakulong siya, imprison siya, tapos winawarn niya yung mga Philippians about false teachers during that time. Yung parang pinakikita nila, ito sila. Kaya yung tingnan nyo, sa Senate, nagsasabi pa sila ng mga Bible verses. Yung isa doon, anak pa ng pastor, tapos yung isa doon, pastor pa, di ba? Pero sabi, doon parang di ko siya matanggap na pastor pa, anak pa ng pastor, pero involved kayo, di ba? So, itong mga taong to, they've been there noon pa and winar na tayo ni Paul sa mga taong yan. And we are not part of this world. So, ibig sabihin, kahit magkaganyan sila, ano man yung nangyayari sa kanila dito, sa Pilipinas, dyan dito sa mundo, let's always remember na we are not part of this world. Oo nga no, hindi nga pala ako taga rito. Taga langit nga pala ako. So, hindi ko kailangan makisawsaw na sa mga galit nila. Kailangan kong makialam, kailangan kong maging part ng solution. Pero hindi ko na kailangan maging part pa ng problema kasi hindi naman ako taga rito di ba? And if they are those people na talagang ganyan nila itrato yung sarili nila, kasi taga rito sila sa mundo, that's why materialistic sila, and they fight for their wealth on earth, wala na tayo magagawa doon.
And then dumire-diretso ako dito sa verse na to, Romans 1:32. Sabi dito, although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things but also approve of those who practice them. So wala na, talagang may mga tao talaga na parang minsan iniisip ko hindi na siguro ito yung mga taong tipong parang wala na akong hope na makita sa kanila. Kasi hindi lang sila basta gumagawa ng masama. They celebrate sin, they celebrate their wickedness, they celebrate their yung kasamaan nila, sineselebrate na nila. So hindi na to yung tipong nadapa lang, nagkamali lang. These are people who also celebrates their sin. So at ang kaparusahan sa kanila, kamatayan. So wala na, hindi na tayo, kumbaga nandito na ako sa point na, o nga no, ba't nga ba pinipilit ko pa na ma-involve talaga? Wala na wala na. These are people na wala ka ng pag-asang makikita sa kanila. And ang nakikita mo na lang na pag-asa dyan is yung justice ni Lord. So yun yung pinakamatindi. So sorry na lang, pero yan na lang yung in-expect nyo ng mga tao na to, kundi yung justice na lang ni Lord talaga. So umasa na lang tayo na si Lord, tingnan nyo, di ba nga, pagkaka-expose nito, biglang sumingaw, hindi natin ina-expect. So ganun din yung parusa ni Lord sa mga taong to, in a way that we don't expect. Pero nakakalungkot.